The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. If therefore you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours? No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and Mammon." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading reminds us that what we do with the poor, what we do for the poor, will always be remembered by God. What you do with the poor, for the poor, will always be remembered by God. That's why in the Judgment Day, Jesus said, in the Gospel according to Matthew, "What you have done to the least of my brethren, you have done it to me." If you corrupt the poor, then you know that you will be held accountable. The late Pope Francis have said this, corruption is always paid by the poor. Corruption is always paid by the poor. The late Father Intengan would always value education more than anything else in the program of the country, because if you have an educated people, you have people at least critical on what is happening around him. At least marunong mag-isip. But some people said, "But Father, yung mga corrupt, graduate yan ng Catholic school." Hindi po ba, ano? Kaya nga, in one of the forums, sabi, meron bang pagkukulang ang Catholic school? Ang sagot ko dyan ay, when Judas betrayed Jesus, being the best teacher, name it, was it the fault of Jesus that Judas betrayed him? The answer is no. It was the choice of Judas. Because we were given the freedom to make a choice. Ang itinuturo ay paano ka mag-isip. Pero kung anong iisipin, ikaw yun. Ikaw yun. Kaya nga, ang second reading ay nagpapaalala that you should always be praying, not only for yourselves, but for the people who has given the authority to rule. Do not forget this, my brothers and sisters, that not all good things are done for good reasons. Hindi lahat ng mabuti, tama ang dahilan. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi lahat ng mabuti, tama ang dahilan. Kaya, hindi lahat ng namimigay, tama ang dahilan. Hindi lahat ng nahihingan, tama ang dahilan. Dapat ikaw ay mapanuri. Mapanuri. Ano ang meron sa Ebanghelyo?
Anong meron? Pinapaalala doon, ang alin? Ang talagang ugat ng korupsyon ay ang pagmamahal sa pera. Hindi masama ang pera. Pero pag ginawa mo ng Diyos ang pera, doon ka na merong problema. Money is a good servant, but money is a bad master. Mahirap mabuhay ng walang pera. Aminin niyo, kahit ang simbahan, hindi mabubuhay ng walang pera. How I wish, pag naningil ang Meralco, pwede kong i-pre-over ang kolektor. Hindi pa ba, no? How I wish, di ba? Pag naningil ang telepono, ang tubig, di ba? Hindi. You need money. You need money. Kailangan mo ng pera. Pero bakit umunlad ang corruption? Why do corruption thrive? One simple answer. When people become dishonest, corruption thrive. So, ano sabi ng butihing obispo ng Antipolo? Si Bishop Ruperto Santos. Make your voices thunder, but keep your hands clean. Make your voices thunder, but keep your hands clean. Bakit? Madali lang kasi sumigaw. Pero pag sinuri din ang buhay ng sumisigaw, parehas lang. September 21, anibersaryo ng martial law. Di po ba, ano? Yung iba sa inyo, hindi na naintindihan yan. Hindi na inabot. Kami ang inabot niyan. Ano po? Kami ang inabot niyan. At ano po ang aking kalungkutan? Isa sa aking kabiguan, frustration. Yung mga kasama ko sa kalsada noon na sumisigaw laban sa korupsyon, nang silang nakaupo, mas corrupt sila. Yun ang masakit na katotohanan. Yung mga kasama mo sa kalsada na kayo ay binobomba-bomba ng tubig, binabato-bato ng tear gas, sumisigaw ng tama na, sobra na, kami naman. Hindi po ba? Yun ang problema. Kaya nung sila ang naupo, nasadlak tayo sa mas malaking problema. Kaya mahalagang suriin ang sarili. Ang corruption ba ay nasa gobyerno lang? Hindi. Nagsisimula yan sa bahay. Saan ka natuto magsinungaling? Sa bahay. Sa bahay. Pag may tinatago ang nanay mo, huwag mo sasabihin. Pag may tinatago ang tatay mo, huwag mo sasabihin. Di ba? Huwag mo sasabihin. Doon ka natutong magsinungaling. Sino nakakita? Wala po. Di po ba, ano? Nagsimula yan sa bahay. Magandang itanong, hindi ba ako corrupt? Pag tinatanong mo ang marami, sino ang senior citizen dito? Hindi tumataas ang kamay. Pero pag sinabing, sino ang merong senior citizen card? Kasi magbabayad na, naglalabasan. Sayang ang 20%. Bakit hindi lahat tinatanggap ang ID ng PWD? Bakit? Kasi merong nandaya. Nandaya. Kahit walang sakit, nag-imbento na sakit. Ha? Nakita ko nga eh. PWD ka? Opo, Father. Ano sakit mo? Mental disorder. Ha? Mabuti may trabaho ka. Kahit ano na lang ang mailagay. Sayang ang 20%. Di ba? Bakit
Merong fixers. Kasi ayaw pumila. Naghahanap ng masusuhulan. Bago yan nakarating sa itaas, ginagawa yan ng marami sa ibaba. Di ba? Kaya nga, suriin natin. Marami sa atin hang hindi nakakapagsalita kasi may pula. Marami sa atin ang hindi nakakapagsalita kasi may pula. The invitation is not to throw stones, but to look into ourselves. Wala ba akong kinalaman? Wala ba akong pagkukulang? As many times you have heard this, for an evil man to triumph is for a good man to do nothing. By Edmund Burke. For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Sa kalsada natin, pangkaraniwan yan. Hindi tayo nagbabago. Kung alin yung lugar na bawal magtapon ng basura, nandun ang basura. Kung saan mayroon nakalagay, bawal umihi dito, yun ang pinakamapalot na lugar. Di po ba, ano? Kasi tayo-tayong may problema. Kaya pag nakakitang, do not touch wet paint. Ano gagawin? Ay, basa nga. Tayong may kasalanan. Ngayon, yung mga nepo babies, no? Yung mga nepo, na ang daming mga followers, flaunting the riches. They are now devastated because they have realized that what they are flaunting are from corruptions. Diba? Hindi ka makapaglakad ng maayos dyan ngayon kahit mahal ang bag mo. Kasi alam ng tao, nakaw yan. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, umaamin ba tayo? Ano sabi ni San Ignacio ng Loyola? Dalawang uri ng tao na nagkakasala. Yung isa ay nahihiya, yung isa ay guilty. Shame is the true character of a Christian. Ano yung shame? Nahihiya ka kahit walang nakakaalam na meron kang ginawang kasalanan. Ano yung isa? Guilty lang. Bakit guilty? Guilty lang dahil nahuli. Kung hindi nahuli, hindi magiging guilty. Alin tayo sa dalawang ito? May hiya pa ba tayo pag tayo ay mayroong pagkakasala? Di po ba, no? Pangkaraniwan sa atin. Hinuhuli ng pulis. Pinapara. Ano naman, ba't pumasok ka naman dyan sa one way? Hindi mo ba alam na one way yan? Nakalagay doon sa bungad, one way, no entry. Ano sabi ng driver? Alam ko po. Hindi mo ba nakita yung sign? Nakita ko po. Ba't ka pa rin pumasok? Hindi ko po kayo nakita. Bakit? Kung lulusot, lulusot. Mga minamahal na mga kapatid, doon sa tanong, konti lang ba makakapasok sa pinto ng langit? That's irrelevant question. Kahit marami makakapasok, kung hindi ka kasali, malungkot ka. Kahit konti lang makakapasok, kung makakapasok ka, masaya ka. We don't have the luxury of time. I urge the youth, huwag niyong hayaan na ang inyong bukas ay nakawin ng mga korap.
Can you imagine the people in Bulacan? They were made to believe that the flood in their land is a natural calamity. Since when? Since 2016. At palagi ka ng basa ang paa. Palagi ka ng binabaha. Paulit-ulit na lang. Kaya, naniwala ka na yan talaga ay kalamidad. Mabuti lang nagtuloy-tuloy ang bagyo. At nabuko. Can you imagine? Nagsasakripisyo ka simula ng 2016. Yung pala, noon pa lang, pinagnanakawan ka na. Anong malungkot na kwento? Anong malungkot na katotohanan na kami mga pari ay aming pinag-uusapan na dapat bahagi ang simbahan sa malaking pagbabago at pagsisisi. Sa anong pamamaraan, Father? Kasi ang mga korap, kinuha mong hermano, hermana sa piyesta. Yun ang malaking kasalanan. Hindi mo sila matuligsa kasi sila ang merong pinakamalaking donasyon. Ano sabi nung isa? Kami nga nagbibigay ng bulaklak eh. Ha? Kaya tinatanong ko dito sa Greenbelt, sino nagbigay nito? Ha? Baka galing sa korap yan. Hindi, si Cora po ang gumagawa niyan. At, ano sabi nung isa? Altar server po ako. Naku po, walang natutunan kasi serve, no? Yung isa, lay minister pa. Kaya palagi ko tinitingnan ng lay minister na, ano po, pag mayroong yumaman dyan, kahina-hinala. Di po ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, it is not enough that we have a loud voice that thunders. We must also have a clean hands. Amen. Again, my dear friends, my brothers and sisters, money is not bad. It is the love of money that corrupts us. The love of money is the reason for corruption. But what makes corruption thrive? It is our lack of honesty. Let us remind ourselves as we join the protest. Let our voices thunder, but let our hands clean. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.